Magandang araw po mga kaworks. Meron naman tayong panibagong ayusin nitong Honda XRM 125 Fi. Ngayon subukan nating paandarin. Kasi ang issue nito ay namamalya. Palyado itong motor niya kapag tinatakbo niya at saka mausok. Kaya ang gagawin natin dito ay i-top overhaul natin ito. Palitan natin ng bagong piston at saka piston ring. At bago tayo magpatuloy mga kaworks, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at share. At pakipollow na rin yung Facebook page ko, Dexter Works. At saka yung YouTube channel ko, Dexter Works pa rin mga kaworks. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa walang kwenta kong channel. At papalitan rin natin to ng bagong valve seal at saka bagong langis. At ito na, natanggal ko na yung tambutso nya. At ngayon balik tayo dito sa kabila. Babaklasin natin to lahat mga kaworks, itong head parts nya at itong kanyang bore. At dito mga kaworks, paparibor natin tong cylinder, itong bore, at saka dito sa kanyang piston, no? Grabe yung tama. Ito na, tinanggal ko na mga kaworks. Paparibor natin, papalitan natin ng bagong piston. At ngayon habang pinaparibor natin yung bore, ito na, tapos ko na nilinis dito sa labas ng kanyang chamber. At ang susunod natin gagawin dito ay i-grind natin itong valvula. Tapos papalitan natin ng bagong valve seal. Tatanggalin ko lang muna to mga kaworks. At ito na, natanggal ko na yung valve spring at saka yung valve block, yung dalawang valve block. At ang gagawin natin dito ay lilinisin natin itong intake at saka exhaust valve dito sa loob mga kaworks. Tatanggalin natin yung uling or carbon na masyado nang makapal. Ngayon lagyan ko muna to ng grinding compound, itong valvula, para mahasa natin at saka magiging malinis siya, para maiwasan natin na sumingaw. Kailangan nating i-grind itong dalawang valvula. At okay na, tapos ko na nahasa or na-grind itong intake valve. Ngayon hasain natin ulit itong exhaust valve, itong maliit na valvula, itong may maliit na parang payong. Ayan, itong bilog. Ito po yung exhaust valve. Meron pang natira na konting carbon. Hasain natin ulit, lagyan natin ulit ng grinding compound. At ayan, okay na, malinis na siya at saka pantay na yung lapat niya dito, itong exhaust valve. Okay na, malinis na, natanggal na yung mga carbon niya dito sa kanyang combustion chamber. At ngayon ang gagawin natin ay assemble natin ito. Kakabit na natin itong exhaust at saka intake valve. Lalagyan na natin to ng bagong valve seal. Tatanggalin lang natin itong luma. At ito po yung valve seal na gagamitin natin pang Suzuki Raider 150. Kasi maganda to, napakahigpit niya dito sa kanyang gitnang butas. Maliit itong butas niya na sa gitna. At sa pagkabit nitong valve seal, nilalagyan ko ng konting langis para madali nating maikabit at maipasok dito sa kanyang valve guide. Ayan mga kaworks, nailagay ko na yung bagong valve seal na pang Suzuki Raider 150. At ngayon ikakabit ko na itong dalawang valvula, itong intake at saka exhaust valve. At panoorin nyo mga kaworks kung paano ito ikabit. At sa pagkabit nito, meron tayong installer dito
sa kanyang valve lock. At ito na mga kaworks, tapos ko nang naikabit yung dalawang valve spring tsaka itong dalawang valvula at yung valve lock. At ngayon susubukan natin kung may singaw ba itong ginawa natin. Pinuhusan ko ng gasolina itong butas niya dito sa kanyang tambutso para malaman natin kung may tagas pa siya o may singaw. Okay na, walang singaw yung exhaust valve. Dito na naman sa intake valve, nilagyan ko na ng gasolina, okay na rin, walang tagas at saka walang singaw. Ngayon i-assemble na natin, ilagay natin itong kanyang camshaft assembly. Dito sa itaas meron itong hiwa, kailangan nakatapat ito sa itaas, itong kanyang hiwa. Tsaka yung cam lobe na dapat nasa ilalim, yung dalawang cam lobe nakaturo. At ngayon ilalagay na natin itong rocker arm. Meron itong stick bearing sa loob dito sa kanyang butas. Ayan, dahan-dahan lang para hindi siya malaglag o mahulog yung stick bearing. At sa paglalagay nitong rocker arm, kailangan nakadapa ito para hindi malaglag yung stick bearing. Okay na mga kaworks, ayos na. Naikabit na natin lahat dito sa loob, itong camshaft at saka yung dalawang rocker arm, yung kanyang mga pin. At ito na mga kaworks, ito na yung bagong piston. Medyo mahaba yung parang tainga niya dito sa ilalim. Kailangan natin putulan. Ayan, naputulan ko na mga kaworks. Grinder yung ginamit ko dito sa pagputol ng kanyang piston dito sa ilalim, yung parang tainga niya. At ngayon ikabit natin itong mga piston rings at saka itong piston pin lock dito sa kanyang piston. I-assemble ko muna ito mga kaworks. At ilalagay ko muna itong piston pin lock dito, itong isa. At ngayon ikakabit ko na itong expander niya dito sa kanyang piston. Itapat natin yung naputol niya dito sa mga may butas dito sa kanyang piston, kasi ito yung daanan ng langis. At saka itong dalawang oil ring, kasama siya dito sa expander, itong dalawang oil ring. At saka dito sa gitna, ito yung second ring or compression ring. At itong piston ring na nasa itaas, ito yung first ring. At ayan, naikabit ko na yung piston pin at saka naikabit ko na rin yung piston dito sa kanyang connecting rod. Lalagyan ko lang ito ng piston pin lock. At yan mga kaworks, ikakabit ko na itong cylinder block o itong bore. Ngayon ko lang muna itong kanyang roller guide dito sa gilid ng kanyang bore. Lagyan ko na ng tornilyo. Tapos kakabit na natin itong bore. Yan, salpak na mga kaworks. At kapag nagkakabit tayo ng bore, kailangan tingnan natin kung kompleto ba yung dowel niya. At ayan, ilagay ko na yung cylinder head gasket saka itong cylinder head assembly. At ngayon, hanapin natin yung top sensor dito. Kailangan natin i-timing itong flywheel dito. Dapat nakatapat dito sa guide sa taas yung 30 dito sa flywheel. Kapag tapat na natin, nasa tamang top sensor na siya. At dito sa kanyang cam gear, meron itong tuldok dito sa taas. Kailangan nakatapat dito sa guide dito sa kanyang butas. Ayan, merong nakausli dyan na parang araw na maliit dito.
tuldok dito sa cambio. Naka-align dito yung naka-usli na parang araw dito sa butas na kanyang cambio. At ngayon, lagyan ko ito ng tornilyo. At ngayon, ibabalik ko lang itong kanyang throttle body dito. Lagay ko itong dalawang throttle cable dito sa kanyang throttle body. Tapos, higpitan ko itong dalawang tornilyo dito. 8mm yung clearance na ginamit ko dito mga kaworks. At ngayon, ikakabit ko na itong air cleaner box assembly dito. At higpitan ko lang itong circlip niya dito sa kanyang air cleaner hose. At ngayon, kailangan natin paandarin ito mga kaworks para matingnan natin kung nabumba ba yung langis dito sa itaas. At okay na mga kaworks, nabumba yung langis. Balik ko na itong topic cap niya dito. At higpitan lang namin itong dalawang tornilyo na dito sa kanyang topic cap. At pagkatapos ay paandarin natin ulit. Final sound check tayo. Okay na mga kaworks, hindi na siya namamalya kasi kanina pag piniga mo parang mamamatay yung makina. At tapos walang minor, namamatay, walang idle yung motor. Tsaka dito napakausok niya itong tambutso. At mamaya i-road test natin ito mga kaworks. Kakabit lang muna namin itong clearance niya dito sa kanyang motor. Ito lahat. At hanggang dito lang muna tayo mga kaworks. Maraming salamat po sa panonood at sa sumusuporta ng Bigster Works YouTube channel. That's it sa lahat. Peace out.